is seeking the floor to deliver his privileged speech. I move, Mr. President, that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized to avail of the privilege hour. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinulong mayorya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Mga kagalang-galang na kasamahan, ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa ng personal at kolektibong pribilehiyo. Ang talumpati pong ito ay sumisibol mula sa aking labis na pagkabahala bilang isang ama, bilang isang lingkod bayan, at bilang isang Pilipino na tulad ng ating mga kababayan ay nangangarap mamuhay sa isang payapa at ligtas na lipunan. Ginoong Tagapangulo, ako po ay labis na nababagabag sa mga nababalitaang kung gawi ng mga minor de edad sa kasalukuyang panahon. Ang tinutukoy ko po ay ang pagkakasangkot ng mga bata sa mga illegal na gawain mula sa mga itinuturing na petty crimes sa lansangan hanggang sa mga karumal-dumal na krimen o mga heinous crimes. Noon pa man po ay hinaharap na natin ang realidad na ito, ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa mga krimen. Halimbawa po, bago ang recess noong Pebrero lamang, ay napanood ko ang ulat ng pang-hold up sa isang 14 anyos na batang lalaki sa Quiapo, Maynila. At ang 4 na hold-upper na may dalapang patalim ay puro minor de edad. Nang isuplong sa barangay, inamin po ng mga suspect na kabataan na matagal na silang sangkot sa pagnanakaw. Malakas daw po nila ang kanilang loob dahil alam nila na sila ay hindi makukulong. Samantala, noong nakaraan namang taon, ay nakidalamhati po ako sa pamilya ng isang dalaga na pinatay ng mga kapwa nito minor de edad sa San Jose, Panganiban, Camarines Norte. Parang pinupulbos ang aking puso sa kwento ng mga magulang ng biktima na matapos pong kuhanan ng video habang hinahalay ay pinatay ng grupo ng kabataan ng kanilang anak na babae. Hindi pa rito natapos ang kademonyohan nila sa kanilang biktima. Dahil nagtatrabaho bilang matador ang isa sa mga sospek, sinadya pang katayin na parang karne at babuyin ang laman loob ng kanilang biktima. Nakabidyo po lahat yan. Nakabidyo, binibidyo nila. Nang humarap sa kinauukulan ang mga sospek, laking gulat ko po ni walang katiting na pagsisisi sa kanilang asal at salita. At tinatakot pa po nila ang mga pulis na kapag sila ay nakalabas, hahantingin nila itong mga ito at papatayin nila. Kasabay ng aking awang nararamdaman sa mga naulila, ay halos walang mapaglagyan ang galit na nararamdaman ko sa mga likod ng mga krimen. At nasisiguro kong ganito rin po ang nadarama ng mga nakakaalam sa kwentong ito. Meron po akong inihandang video para lubos po nating maintindihan ang mga nagaganap. Ginahasa umano ang isang batang babaeng 6 na taong gulang ang mga itinuturong humahasa po sa kanya, mga kalaro niyang 10.
at 8 taong gulang. Pinagtutulungan naghahasain ang isang 8 anyos na batang babae ng mga minor na edad na lalaki na may edad na 11, 12 at 15 anyos. Isang batang babae na 3 taong gulang lang ang pinatay at umano'y ginahasa. Suspect ang kanya mismong kuya na edad 17. 38 saksak ang tinamo ng biktima matapos looban ng 4 na lalaki. Arestado na ang 4 na sospek. 3 sa kanila, mga menor de edad. Ang grade 10 student ang pinagbubugbog. Ang 2 ng bugbog, parehong grade 9. Tulak ng iligal na droga nang magamit ng mga menor de edad sa kanyang operasyon. Salitang pinagsasampal at sinaktan ng kanyang mga kaeskwela ang isang babaeng estudyante. Ang biktima at mga nanakit sa kanya magkakaibigan daw. Kaya po namin nagagawa magnakaw kasi alam po namin na hindi kami mapaparusahan. Hindi ko naman bata ka naman. Sabi niya sa pulis, di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami. Isang babae grade 8 student na sugatan matapos umanong saksakin ng kapwa estudyante sa loob ng kanilang classroom. Nasa kustudiya na ng DSWD ang minor de edad na suspect para sumailalim sa discernment o pagpapaunawa ng kanyang krimeng nagawa. Isa sa mga suspect sa pagkidnap at pagpatay sa isang pharmaceutical executive ay menor de edad. Sa kalunos-lunos na sinapit ng 14 anyos na dalagita sa Camarines Norte, alinhinan siyang ginahasa at saka pinatay. Pinatay si Mary ng 3 magkakaibigan na edad 15, 16 at 19 anyos. Pinakabata sa mga sangko sa pambubugbog ay 6 na taong gulang, samantalang pinakamatanda naman ay 13 anyos. Batang 6 na taong gulang ang ginahasa sa Dagupan City. Ang suspect ang 14 anyos niyang kapitbahay. Sa mga nangyayaring krimen sa bansa, marami dito ay sangkot ang mga kabataan. Yung bang musmus pa talaga ang itsura pero gumagawa na ng krimen. Wala namang sa Noong 2019, ay inulat po ng Philippine National Police na mahigit 12,000 na minor de edad ang nasangkot sa krimen mula 2016. Ang mga nangunguna pong krimen ay ang panggagahasa at pagkasangkot sa illegal na droga ng mga kabataan. Sa mga nakaraang taon, patuloy ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga illegal na aktibidad. Isang halimbawa na rito ang isang minor de edad ang nakasuhan ng murder sa Caloocan dahil sa pagpatay sa isa pang minor de edad na walang habas na paghampasin ng 2x2 na kahoy ang suspect ng biktima. Ang suspect, pinatay niya yung pinagpapalo sa ulo ng 2x2. Bata po ito, bata. Noong 2021, matatandaan ang labis na pagkabahala ng publiko sa walang awang pagpatay sa magkapatid na si Crisville Louie, 16 years old, at si Crisel Guain, 18. Sa loob mismo ng kanilang tahanan sa North Cotabato, nang lumabas sa investigasyon na mismong ang kanilang 16 years old na adopted sister na si Janice ang nagplano at nagsagawa ng krimen. Noong 2022 po, isang minor de edad ang nasangkot sa pagkidnap at pagpatay sa isang pharmaceutical executive. Sa parehong taon din po yun, naganap ang pagkasangkot ng 4 na minor de edad sa pananaksak sa mga nakaalitan ng mga ito na nagresulta sa pagkamatay ng isang biktima. Ditong taon lamang po sa Pampanga, isang 6 years old na batang babae ang ginahasa ng sarili niyang mga kalaro. Mga batang edad na 8 years old, 10 years old ang gulang. Isipin po ninyo, mga murang edad, pero parang gang rape na po ang ginawa sa isang bata, parehas nilang bata. Kamay kailan lamang po sa Quezon City.
Isang 13 anyos na batang lalaki ang kinasuhan ng rape with homicide matapos umanong patayin at gahasain ang kanyang 8 taong gulang na kapitbahay na si Kaykay. Ayon sa ulat ng pulisya, bunga ng pagnanais ng salarin na gawin ang isa niyang napanood. Kaya naisagawa ang karumal-dumal na krimen. Ang akin pong tanggapan ay nagtungo sa lamay ni Kaykay upang makiramay at makipag-usap sa pamilya at iparating na hindi na sila nag-iisa sa laban para sa hustisya. Ginoong Pangulo, batid ko po ang ganda ng ating batas sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 at Republic Act 10630 na nag-amyenda sa RA 9344 noong 2013. Niyayakap ko po ang hangarin ng batas na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kabataan. Ramdam ko po ang kahalagahan nito dahil ako po ay isang magulang. Subalit, sa akin pong kamulatan, hindi ko po maiwasang namnamin na marahil ay napapanahon na rin ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Ako naman po ay kailanman ay hindi nagmamalinis tungkol sa aking mga nakaraan at pinagdaanan. Ang totoo po, ang mga karanasang din yan ang aking pinaguhugutan sapagkat nasaksihan ko po lahat yan. Minsan na rin po akong naging in conflict with the law, dala ng pagiging mapusok mula pagkabata hanggang magbinata. Sa katunayan, noong ako po ay nasa bilangguan, ako po ay nangulila na magkaroon ng mga panukala na magbibigay proteksyon sa mga batang nakakulong. At bilang isang tanod po o miyembro ng lupo ng taga-mapayapa sa loob ng kulungan, ako po ay barangay tanod sa Bilibid din. Ako po ang isa sa inmates custodial aid. Yun po ang tawag sa amin. Nanguna po ako na magrekomenda sa Bilibid noong panahon na yan na magkaroon ng juvenile cell. Dahil nakikita ko po talaga na hindi nararapat na yung mga kabataan ay kasama ng mga matatandaan ng bilanggo. Alam niyo po ba ang nangyari? Ako po ay napagbigyan ng Bureau of Correction at kami po ay naglagay ng syelda para sa kanila na inaasahan ko po na yung syelda na yon ay magiging masaya dahil nandun lahat ang juvenile. Alam niyo po ba, sa aking karanasan sa Bilibid, ang aking nakitang at nasaksihan pinakakarumal-dumal na krimen ay ginawa ng juvenile. Dahil alam niyo po, sa Bilibid, pag nagkakasubukan dyan, ang mga lalaki, bihira po dyan ng traiduran. Talagang nagpapaandaran po yan, minsan sa plaza, minsan sa buyon, CR. Minsan, pag